Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Okay, dito na naman si alam nyo, laganap ngayon ng ka-fake newsan, no, ng mga tansu vlogger. Si J. Wentong Barangay. Wentong Barangay ba? Di mas okay na kasing ganito, yung parang lang, generic style ng opinion, ng live, gano'n. O, kaysa naman na katulad ni Mike Abe, diba? Napaka-perfecto magsalita nun. Pero lahat naman fake news. O, eto. Bakit quiet ang mga Duterte sa West Philippine Sea? Ito na naman. Tingnan natin. Bakit kaya napaka-quiet ang mga Duterte dito sa escalating tension sa West Philippine Sea? Bakit kaya? Well, Naku po. dahil Akala ko kung sino na yun. Si ano pala to Ito yung nagsabi na di ba? Ito yung isa rin sa fake news, si No Research. Si No Research to Yung nagsabing umalis na daw ng ibang bansa si Pastor Apollo Quibol. Ito yun, di ba? Ito yung kasama ni Mark. Kasama rin to ni Mark Oo. Okay, panoorin natin. mo nung Chinese Foreign Ministry, mukhang meron naman silang oral agreement with ex-President Duterte na wag na nating supplyan ng mga construction materials yung BRP Sierra Madre. Pabayaan na natin gumuho para balis na. Akala mo talaga may sapat siya na ebidensyang dala-dala, no? Fake news peddler yan. Oo nga, fake news peddler nga to ano ba naman, sir? Ito, excuse sorry sa mga matatamaan, pero tignan mo ba naman, sir, na nauubos na yung buhok mo sa bunbunan, fake news ka pa. Tayo mo. Ang tagal mo ng komentaryo sa mga about sa politics Professor ba to? Professor ba to? Ang pagkakaalam ko, professor to Professor na walang alam. Ay ng pusa ron sa yung Shoal. Para tayo na nila yung kanilang matagal ng minimiti mga artificial island sa yung Shoal. Ang kami na mismo ay yung supporter ni ex-President Duterte, yung China. Diba, naalala mo last year, huhulaan pa tayo dahil sabi ng China, merong agreement with the former Philippine President para tanggalin yung BRP Sierra Madre. Wala naman kumakamin. May level up yung ka-fake newsan mo, sir Kakaiba ka rin may level up yung ka-fake newsan mo Dati level 1 ka na, may level 3 ka na. May level 3 ka na Ang lupit mo Pero yung hindi siya, duda ko ron. Si Erap, nag-deny. Sabi ng mga anak ni Erap, yung dalawa na usually independing Erap. Kami dumaan sa likod, parang bagong gising pa yun. Kagawa ng agreement para tanggalin, although merong paliwanag dyan, si magaling na columnist Bobby Tiglao. Tapos may malabo naman na si Pinoy ang gumawa niyan, ang nakipag-agree. Okay, kakamping pala to, no? Dilawan, tama? Dilawan pala to. Etong si Tatang. Oo. So, ano pala to? Isang dilawan, kaya naman pala. Kaya naman pala ganito pala alam nyo yung mga ganitong mga style, mga ganitong mga kataga. Yung mga naririnig nyo sa kanya. Dilawan mga style yan. Ano daw yun? Panot peld. Uy, atansya, ba't dyan? Nung lalait ka. Perni Santo, ito naman to. Huwag kang manglait.
Huwag ka manglalait ko. Ba't yan ha? Biyernes Santo, tapos nilalait ka. Huwag ganon, ba't yan? Ba't siya? Ba't yan ha? Huwag ganon. Mami Rena, huwag ka mamumura. Mami Rena Baher. Ba't yan? Huwag kayo magmumura. Ba't yan ha? Hindi nyo dapat hindi dapat yan. Napakababait natin ng mga DDS. Hindi tayo katulad ng mga tanso. Huwag kayo magmumura ha? Ang ina kasi nito eh. Ang ina kasi nitong kalbo na to eh. Puro fake news nung alam itong gagong to. Ay na, para tanggalin yung Beato Sierra Madre. At mukhang hindi rin naman si PBBM, no? Pero ngayon, inamin na ng China kung sino yung nagbigay ng oral agreement. Hindi ko alam kung puwersa ng isang oral agreement. Sabi ng mga abogado, may puwersa yan kung presidente nagbigay. Sabi naman ng ibang abogado ay hindi, wala namang nakasulat. At saka hindi naman dumaan sa ating mga kongreso. No? Kaya hindi yan ganun ka... Hindi kasi Sir Panot. Ay, sorry. Sir Professor Panot tuloy. Sir Professor, ang pinagtataka ko sa inyo, sa lahat, ay Ma'am Alex G. shoutout, sa lahat po ng video na napapanood ko kayo, lagi po kayong dumidepende sa mga napapanood nyo. Kung mapapansin nyo kasi, itong si Mr. Panocci, si Mr. Panocci po kasi is palagi pong linyahan niya is, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Sabi ng iba, sabi ng ganito, si ganyan at si ganito ay oo pala. Ay ganon pala. Lagi siyang ganon eh. Pinanood ko yung mga live nila ni Mark tapos yung mga ibang interview niya. Lagi siyang bumabase sa sinabi ng eksperto. Na kesyo ganun. Bakit sir, wala po ba kayong sariling idea? Wala po ba kayong sariling na kayo yung mag-research kung ano ba yung talagang katotohanan? Sir Panocci? Dapat nagre-research po kayo kasi kadalasan po napapanood ko yung video nyo. Puro kayo nakadepende po kayo sa mga sinasabi na ibang tao. Paano po pala pag sinabi nila na masarap ang udo? So, kakainin nyo din. Ganun po ba ang ibig sabihin, sir? Halimbawa, ang utot ay hindi mabaho. Maniniwala po ba rin kayo doon? Halimbawa, nakikita naman sa screen, sinabihan ka ng isang eksperto na hindi ka talaga panot. So, ibig sabihin, papaniwalaan mo rin yun. Nagkakasala talaga ako dito sa mga to. Dapat pala, bukas na lang ako nag-live. Nawala sa isip ko, Biyernes Santo pala. Okay, play natin. No? Kaya siguro maganda ipatawag na lang si ex-President Duterte ng Kongreso at saka Senado in aid of legislation in aid of legislation para pag-usapan ano ba talaga yung kanyang oral agreement na ibinigay sa China at yan ba talaga ay binding, no? Yung agreement na yan na parang wala naman siya ibang kinonsulta. Siguro baka yung kanyang foreign secretary pero 4 na beses siya nagpalit eh. Kaya gusto natin ang pinagtataka ko lang po, no, ano kayang connected ng pagbobomba ng China dun sa barko natin at ano connected ng mga Duterte doon? No, nakakada na lang may lalabas na about sa issue ng China versus Philippine Coast Guard or sa mga barko ng Pilipinas. Lagi nilang, alam mo yun, lagi nilang nami-mention yung Duterte. Parang pinapalabas kasi, excuse me, parang pinapalabas kasi nila sa mga tao na na kinukonsinte ng mga Duterte yung ginagawa ng mga China. Na samantalang, bakit mo iisipin na bakit mo sasabihin na kinukonsinte? Yung ultimo ngang magsalita about dun sa issue, hindi nga nila ginagawa kasi nga, wala naman kasi dapat sila ipaliwanag.
Wala naman kasi talaga dapat ipaliwanag si BP Sara, si Tatay Digong. Wala siya dapat ipaliwanag dyan. Oo, ewan ko ba rito sa mga to. Tapos ano kasi to strategy nila to no? Para kapag nagsalita nga naman si Tatay Digong, so kapag kung ano yung sinabi ni Tatay Digong, questionin na naman nila yung panibagong question na naman yun. Halimbawa, sinabi ni Tatay Digong, ito halimbawa lang naman ha. O isang manalang shoutout. Ito halimbawa lang naman, no? Na si Tatay Digong ay sinabi niya na wala kaming agreement ng China. Ba't ano yung pinagsasabi niyo? Edi questionin na naman ng mga katulad nito ni Panochi. No. So panibagong issue na naman 'yun laban sa Duterte. Lahat eto alam niyo sa totoo lang walang lugar ang mga Duterte dito sa mga anti-Duterte na to. Alam niyo bakit? Kahit na sandamakmak na sagot ang gawin nila, babaliin at babaliin pa rin ng mga to. Kasi nga anti-Duterte yan. Lahat ng ginawa ng mga Duterte, walang tama sa kanila, lahat yun mali. Yan ang totoo. Yan po ang pinakamalaking katotohanan na nangyayari ngayon. Na lahat ng ginawa ng Duterte para sa kanila, mali yun. Wala yun. Mali yun. Yung pagtanggal ng mga endo-endo ni Tatay Digong sa mga worker dito sa Pilipinas, no? Mali pa rin yun. Sa pagpatino ni Tatay Digong sa mga halangang bituka dito sa Pilipinas, mali pa rin yun. Sablay yun. Yung mga utak nito. Okay. Gusto nila magsalita, mga Duterte, about sa nangyayari sa China. Makakatulong ba talaga yun ng gusto kapag nagsalita sila? Ang hirap kasi dito, mga kaibigan, gusto nilang itulad ang mga Duterte sa mga gawain ng dilawan at ng mga pulangaw. Oy, Ma'am Tess Santos, maraming salamat po. Thank you sa blessing. Gusto nilang kasi 'di ba kung mapapansin niyo yung mga dilawan, si konting kibot, harap agad sa camera yan. Harap agad sa camera yan, no? Alam mo yun, para ma-flex na naman yung mga pangalan nila sa social media at sa media. Yung mga gawain ng mga dilawan yan, gawain nila yan No. Yung mga Duterte kasi kapag wala naman, hindi naman, ang mga Duterte kasi hindi lang puro salita. Kadalasan, nauuna pa yung gawa nila bago sila magsalita. Ayun yung hindi nagigets nitong na to. Pulangaw. Pulangaw. Yung mga yung mga pulangaw. Hindi nyo ba alam yung pulangaw? Dilawan. Pulangaw. Yan, yung mga tanso. Pulangaw yan. Pula, tas langaw. Kasi yung foreign secretary, nakakutsaba niya dyan sa oral agreement na yan. May kakutsaba pa. Yan ba ay constitutional? Yan ba ay illegal? Yan ba ay betrayal of the office of the president? So, yun yung isang... ba't hindi mo alam yun? Kung illegal ba o hindi? Ha? Ay, naku po. Sagot sa tanong mo. Ikalawa ay yung vice president. Tahimik na tahimik. Pagdating kay Kibuloy, pumunta pa sa rally ni Kibuloy para suportahan siya. Eto mag-aminan nga tayo. Nagsiselos ba kayo sa pagsuporta ng mga Duterte sa sa kay Kibuloy? Ano bang gusto niyo? Ano bang ibig niyo sabihin? Kasi tapos na yun Papamura na naman ako. Sorry po. Huwag niyo naman ako bawasan. Sorry po Katrabaho lang po. Nadadala. No, yun na naman yung bakit nga daw doon sa kay Kibuloy nagsalita si BP Sara. Tapos dito daw sa nangyayari sa China ay hindi daw nagsasalita. Kung tayo na itong mga namura. Napamura na naman ako. Hindi na magmumura. Promise, hindi ako magmumura. Message pa. Isang akusadong human trafficker, isang akusadong rapist ng mga minors,
ang bilis niyang suportahan. Ito, tahimik. Akala mo talaga, no? Akala mo talaga napatunayan niya na eh. Oo, isa daw mga rapist ng minor. Isa daw mga minor. Ang tanong, na ano niyo na ba? Na guilty na ba siya? Nakakulong na ba? Nakahuli niyo na ba? Tahimik siya. Kitang-kita naman yung nakita mo yung ito pala, speaking of child abuse, ang ano po ng child abuse is 12 pababa. Ano? Kapag 15, 14, 17 ano na po 'yan, no? Lalo ng magulang. Para sa kaalaman lang ng lahat kasi baka yung iba hindi alam. Hindi kasi alam ng iba. Ni Morong. No? Dun sa loob ng no? Sugatan talaga yung ating mga Coast Guard at saka Navy. Sobrang lakas pala, no? Yun pa nga, ito pa isa sa pinagtataka ko, yung about the sugatan yung mga navies. Kasalanan pa rin ng Duterte yun. Alam nyo naman kasi nabobombahin kayo, ba't nyo pa kasi pinagpilitan, tas ang ginamit yung barko, bulok-bulok pa. Bali-balita ko, dami namang barko na mga maaayos dyan, ba't yung bulok yung ginagamit nyo? Yan ang mahirap. Tuloy lang. Ipon ng mga lawyers ni Pastor Quebuloy, save mo yan. Nako nga. Basta, nga pala, speaking of Pastor wala lang naman, may mga sabi-sabi pa lang naman po ito. Basta may parang sila, may pasabog na mangyayari tungkol sa mga ganitong mga tao. Puta na, pamura na naman. Magpapapansit kanton talaga ako dito. Magpapapansit kanton talaga ako dito. Pag nangyari yun, ang dami nila. Bango na. Sobrang lakas, nakakamatay na. Sabi ni ADG Malaya, 1 oras daw binomba ng tubig, grabe. At hindi lang isang Coast Guard vessel ng China, 2. Shoutout Kuya Rans TV. Humihiyaw na yung mga tao. Ay, si Kuya Rans pala to. Nung tama. Kaya, kitang-kita yung pagdurusa, yung kalbaryo sa ating mga frontliners na sinusubukang i-resupply yung ating mga butihing mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ito naman yung tanong ko. So, kasalanan ni Duterte yun. Ito naman yung tanong ko. Ano ngayon? Bakit kailangan magsalita ni VP Sara dyan? Well, siya yung number 2 biggest, highest government official. At pag wala yung presidente, ay siya yung caretaker. So, ibig sabihin, kahit wala naman na talaga siyang kinalaman dyan, gusto nyo pa rin siya magsalita about dyan? Porket siya yung pangalawa na pinakamataas na posisyon dito sa gobyerno, ganun ba? Ang babaw naman ng ang babaw naman ng paliwanag nyo. Bakit di dapat ganito na lang Kung talagang concern kayo dyan about sa China na yan at yung about dyan sa bakit quiet si VP Sara, alam nyo mas maganda puntahan nyo. Puntahan nyo siya. Puntahan nyo dun sa Davao. Hindi nyo kayang gawin yun, tatakot. Baka pag-uwi kasi nila, wala lang silang mga itlog. Ha? Puntahan nyo kaya dun. Puro kayo butak sa social media Puntahan nyo nalang puntahan doon si VP Sara kasi. At pinupuntahan nyo doon para tanungin nyo, interviewin nyo siya ng mano-mano kung ano masasabi niya, kung hindi nga masapak doon. Palapit pa lang si Panochi, no? Sabi, ito yung cellphone, I-interview niya si VP Sara. Ma'am, ano po masasabi niyo? Gago ka, pak. Ay, sorry. Biyernes Santo pala. Para matapos na yan kasi paulit-ulit na lang din kami ng sinasabi sa inyo kaya ang gawin nyo na lang, advice na lang namin bilang Duterte vloggers,
puntahan nyo na lang sa Davao. Puntahan nyo sa Davao si Tatay Digong. Siguro naman may mga pamasahe naman kayo. Mukha naman mayayaman kayo eh. Mukha naman mga mapera kayo, di ba? So puntahan nyo doon. Pagpunta nyo doon, interviewin nyo siya. Kasi matagal nyo nang hinihiling niya na magsalita ang mga Duterte. So mas maganda niyan, puntahan nyo na lang para malay nyo, mapagsalitaan nyo si BP Sara. So mapagsalitaan nyo, kahit basag-basag na yung mukha nyo. Ay, nako, Panochi. Tandaan mo na, fake news ka pa rin. Professor ata to yung pagkakaalam ko. Professor tong si Nochi Ainone. Nochi Ainone.